Hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa 1 taon. Sa loob lamang daw po ng wala pang 1 taon. Ano, Auntie Claire? Dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga. Nagkaroon daw ng maigtingang pag-iimbestiga, mga kababayan. Maigting na pag-iimbestiga yung 9 na buwan na wala pong nangyari, mga kababayan, na investigasyon. Yun po ba ang maigting na pag-iimbestiga? Mula nung umupo si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon, maigting ba yung kanyang pag-iimbestiga na walang ginawang pag-iimbestiga kahit isa, mga kababayan? Nagkaroon din naman yata ng isa, mga kababayan, yung pinatawag yung 18 Marines. Nung papunta na sila ay tinapos kaagad yung investigasyon, mga kababayan. Yan ba ang maigting na pag-iimbestiga na sinasabi nyo? Maigting ba yung itinatago nyo sa publiko? Yung pag-iimbestiga at ayaw nyong mapanood ng ating mga kababayan? Yung ginawang ICI? At ngayon naman ay ipinauubaya na sa ombudsman ang pag-iimbestiga sa flood control? Hindi na naman po masisilayan at matutunghayan ng ating mga kababayan ang tungkol sa investigasyon na yan? Yan po ba ang sinasabi nyong maigting, Auntie Claire? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay mayroon pong proposed na 7.2 trillion na national budget sa taong 2027. Ito po ang kanyang mensahe sa kanyang verified Facebook account na ating kinuha at babasahin natin yung kanyang sinasabi rito. Ililiwat na po natin sa wikang Pilipino sapagkat ito ay sinabi niya sa wikang Banyaga, mga kababayan. At kapag tayo ay nagbasa o kapag binasa natin ito sa wikang Banyaga, baka dumugo yung ating ilong, mga kababayan. Kaya ililiwat na lang po natin ito sa wikang Pilipino, mga kababayan. Parang mas mahirap yata yung kadyas, yung ililiwat mo yung yung English sa Pilipino. Mas madali yan. Sabi ng ating Pangulo, ang ating iminumungkahing 7.2 trillion na pambansang budget para sa 2027 ay nakatuon sa pagprotekta sa mga pamilya, paglikha ng mga trabaho, pagtiyak na may pagkain sa bawat hapagkainan, at pamumuhunan sa mga serbisyo at infrastruktura na kailangan ng ating mga mamamayan. Maging matipid at maingat tayo sa ating mga pinagkukunang yaman. May disiplina sa ating paggastos at walang patid sa pagtiyak na ang bawat piso ay tunay na nagsisilbi para sa mamamayang Pilipino. Malacanang Palace, Manila, Agosto 10, 2026. Ayan po ang sinabi ng ating Pangulo, mga kababayan, sa kanyang Facebook account tungkol nga po dyan sa 7.2 trillion na iminumungkahing maging pambansang budget, mga kababayan. Kung napansin ninyo, mga kababayan, ang sabi rito ay nakatuon ito, ang budget na ito, sa pagprotekta sa mga pamilya. Parang maganda po ito, mga kababayan. Kung totoo na sa mga pamilya nga talaga mapupunta yan. At kaninong pamilya naman kaya, mga kababayan? Nasira kasi yung ating sound card kaya hindi ko malagyan ng mga sound effects yung mga sinasabi ko, mga kababayan Paglikha ng mga trabaho, yan daw po ang patutunguhan ng 7.2 trillion na proposed budget, mga kababayan. Pagtiyak na may pagkain sa bawat hapagkainan. Kaninong hapagkainan kaya, mga kababayan, itong tinutukoy ng ating Pangulo? Sana all At pamumuhunan sa mga serbisyo at
Ito infrastruktura na kailangan ng ating mamamayan. Alam nyo mga kababayan, kapag binabanggit yung salitang infrastruktura, yan ay tumutukoy sa mga publikong mga proyekto, mga kababayan, katulad ng kalsada, tulay, flood control, lalo na mga kababayan, at ang iba't iba pang mga proyekto na pinagkakagastusan ng ating gobyerno, mga kababayan. At kung napansin ninyo, mga kababayan, ang sabi din, magiging matipid at maingat tayo sa ating mga pinagkukunang yaman, may disiplina sa ating paggastos, mga kababayan. Matindi po yan yung parte na yan. Yung mensahe na yan, mga kababayan, ay kailangan talaga ganito. Magiging maingat sa paggastos. Hindi yung kung saan-saan lang po napupunta yan at ang nakikinabang lang po ay ang mga nasa matataas na posisyon sa gobyerno, katulad nga po nung nakaraan, yung 2025 budget, ang pinakamatindi na korupsyon na nangyari sa ating bansa, mga kababayan. At yan ay inaamin ng mga senador, ng mga congressman, lahat ng mga naglilingkod na matataas na opisyalis sa gobyerno, mga kababayan, ay pinatutunayan po talaga nila na yung budget na yan sa 2025 ang may pinakamalaking anomalya at may nangyaring pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa, mga kababayan. Yan po ang dapat na maging maingat. Tama yung sabi ng ating Pangulo, mga kababayan. Pero sana po, mga kababayan, wag lang po itong maging wag lang po itong humangga sa mga sabi-sabi lang o kaya sali-salita lang. Kailangan po ito ay ipatupad ng buong higpit para nang sa ganon, hindi po mapulaan. Mahirap po kasi yan, mga kababayan. Nagsasalita po tayo ng ganito, ganyan. Pagkatapos hindi po yan ang nangyayari. Hindi po yan ang nakikita natin at nauobserbahan natin nangyayari. Isang hindi magandang pangitain po yan, mga kababayan. At ito pa ang isa sa mga matindi na binitawan ng ating Pangulo. Ang sabi niya, walang patid na pagtiyak na ang bawat piso ay tunay na nagsisilbi para sa mamamayang Pilipino. Mga kababayan, napakaganda po itong mga mensaheng ito at panukala ng ating Pangulo tungkol dyan sa 7.2 trillion na proposed budget, national budget, para po sa taong 2027. Sana po ito ay yan talaga ang matupad, mga kababayan. Hindi yung pirma tayo dito ng pirma dito, pirma doon, binabasa naman daw. Pero mga kababayan, batay sa mga pananaliksik ng mga eksperto, yung mga GAA, ano pa yung mga iba dyan, mga kababayan, napakarami po ang natuklasan na nawawalang pondo ng ating bayan kung saan-saan po nagsususuot yung mga pondo natin, mga kababayan. Pera po ng ating mga mamamayan yan, kailangan talagang maging maingat tayo sa paggasta, katulad ng sinasabi ng ating Pangulo. Sana po, yun nga, panawagan natin, mga kababayan, magkatotoo ito, mga kababayan. Sana po magkatotoo. At yung sinasabi ng ating Pangulo ay tuparin niya. Kasi marami po siyang sinasabi nung mga nakakaraan, mga kababayan, na hindi po natutupad at nagkakasalungatan. Sabi nga ng iba na mga kababayan natin na nakakaobserba sa kanyang mga sinasabi, sasabihin niya ngayon, oo. Kinabukasan, hindi na, mga kababayan. Ano ang isang halimbawa? Hindi po ba't sinabi ng ating Pangulo na wala na tayong kaugnayan sa ICC, mga kababayan? Hindi na tayo membro dyan. Hindi na tayo pasasakop sa kanila, mga kababayan. Pero kamukat-mukat mo, mga kababayan, sila po ay nakikipag-ugnayan sa ICC. At kanilang tawag dito, kanilang ino-honor, mga kababayan, kinikilala
yung warrant of arrest na inirelease ng ICC laban sa mga politiko katulad ni Senator Bato de la Rosa at ang dating Pangulong Duterte, kaya nga po nasa dahig ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, dahil nga po dyan sa ICC, mga kababayan. Pero noon mga kababayan, may mga video tayo na mapapanood na sinabi ng Pangulo na wala na po tayong kaugnayan sa kanila at hindi po tayo dapat na pailalim sa kanila. Pagkatapos ngayon ay parang nakikipagmabutihan po sila sa ICC. Ngayon mga kababayan, ang Amerika ay nagbabala sa lahat ng mga bansa na makikipagmabutihan sa ICC, dudurugin ng Amerika mga kababayan. At yan ay isang hindi basta-bastang salita yan mga kababayan. Gagawin talaga po ng Amerika yan mga kababayan. Dumako naman tayo rito. Hindi pa rin natin nakakalimutan mga kababayan dahil nga sa sunod-sunod ang mga pag-ulan. At yan ang nagdudulot ng matitinding pagbaha sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi natin maiiwasan na pag-usapan ang tungkol po sa pagbaha mga kababayan. Itong nakaraang araw mga kababayan ay na-interview si Auntie Claire Castro mga kababayan, yung USEC ng PCO mga kababayan, at itinanong sa kanya sapagkat hindi pwedeng mawala yan sa isip ng ating mga kababayan yung pinakamalaking nakawan at pangungulimbat sa pondo ng bayan dahil sa flood control. Ang ganda ng tanong ng isang reporter Ito panoorin nating lahat. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamilya. Ang ganda ng tanong ni itong reporter, si Ivan Merina yata ito. Wala silang ibang sisisihin anya kundi ang administrasyong ito at ang gobyernong ito. Tungkol nga po dyan sa flood control scandal na yan mga kababayan. Nagalit na ang ating mga kababayang mga Pilipino. Ano ang sagot ni Auntie Claire? Mahalaan. How do you respond to that? Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Patuloy daw po ang pag-iimbestiga mga kababayan. Noong nakaraang araw lang mga kababayan, nag-usap si Ombudsman Boying Rimulya, si Senator Win Gatchalian, at saka si Senator Erwin Tulfo. Tatlo sila. Si Erwin Tulfo po ang chairman ng Blue Ribbon. Senate President po si Win Gatchalian. Nag-usap po sila sa opisina ng Ombudsman. Ano po pinagkaisahan? Ano pinag-usapan? Na kanilang isinusurrender na mga kababayan, ipinauubaya na sa Ombudsman ang pag-iimbestiga sa flood control. Mula po noong nagpalit ng liderato sa Senado, sa pangunguna po ni Senate President Win Gatchalian at ang chairman ng Blue Ribbon ay si Erwin Tulfo mga kababayan, hindi na po nagkaroon uli ng pagdinig o pag-iimbestiga ang Blue Ribbon hanggang ngayon mga kababayan. Gaano nakatagal yan? Noong una po kasi mga kababayan, hindi po ba't ang naging Senate President pagkatapos ni Chis Escudero ay si Tito Soto at ang naging chairman ng Blue Ribbon si Ping Lacson mga kababayan. Nagkaroon ng mga pagdinig sa mga panahon nila. Kaya lang yung mga mahahalagang tao, malalaking tao na hinahanap nila yung big fish na tinutukoy ay hindi po naipatawag sa mga pagkakataong yan. Hindi po nila naimbestigahan mga kababayan dahil sa ang dami-dami po ang sinasabi ni Ping Lacson na mga dahilan. Mga kababayan, kaya hindi po nila mapuwersa na maipatawag. Pagkatapos niyan mga kababayan, nagpalit ng liderato ng Senado sa pamamagitan naman ni Senator Alan Peter Cayetano at dyan mga kababayan, nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon. Ipinatawag po lahat ng mga binabanggit sa speech ni Senator Marcoleta noon sapagkat siya po ang inilagay na
chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon. Ang pumunta po dyan ay ang 18 Marines, pero yung iba hindi po nakarating mga kababayan. At dyan nalaman po yung mga revelasyon, ibinulgar po ng mga dating sundalo ang kanilang mga naging eksperyensya sa lahat ng kanilang mga nalalaman at nakita, naranasan na pag-deliver po ng mali-maletang pera sa mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno, mga kababayan, o pamahalaan. Pagkatapos niyan, mga kababayan, muli na naman nakuha nitong majority ngayon sa pamumuno ni Win Gatchalian, ang liderato sa Senado, at ang chairman po ay si Erwin Tulfo, na isa sa mga inaakasuhan na itong mga dating sundalo na nadeliveran ng assorted. Sinasabi kong assorted dahil sa may medium, small daw, na mga maleta na idiniliver sa kanya, mga kababayan. Mula noon, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa po ni isa na isinagawa po silang pagdinig o kaya pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon na yan, mga kababayan. Katulad ng sinasabi ng Anticler na tuloy-tuloy ang investigasyon, ay mga kababayan, hindi po totoo yun. Ano po, mga kababayan, tuloy-tuloy daw ang investigasyon ang sabi niya eh. Mga kababayan, tuloy pa natin. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman. Ayan, yan ang totoo, yung sinasabi na yan. Dahil sa yung mga nakaraang investigasyon nila, ay ibinigay na po sa opisina ng Ombudsman, mga kababayan. Para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. Ayan, ang sabi ni Anticler, sa ehekutibo, ibig sabihin sa executive, sabi niya, ay kailangan daw imbestigahan ang dapat na imbestigahan. Anticler, hindi nyo pa po napapaimbestigahan itong si Bersamin, si Bonoan, sino pa? Si Amina Pangandaman, sino pa? Hindi pa napatatawag sa Blue Ribbon si dating Speaker Martin Romualdez. Paano nyo masasabi na lahat ng mga gusto nyong paimbestigahan sa ehekutibo ay kailangang imbestigahan? So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat nabasahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. Ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na napakadaling madismiss. Naalala ko tuloy yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Hindi po ba't napakababaw yan? Pero ipinilit po nila yung kaso na yan at ginawang plunder, mga kababayan. Yung ginawang pagdonasyon, regalo, o donasyon pala, yung ginawang pagbibigay sa kanya ng donasyon nitong kanyang mga kaibigan, kinasuhan siya ng plunder, mga kababayan. Ayaw pala nila ng mga mabababaw na kaso. Bakit ito? Mababaw din po ito pero ito ang naging dahilan kung bakit nakulong ang nagsusulong ng katarungan at katotohanan sa pagdinig na yan sa flood control. Gusto malaman ng ating mga kababayan ang tunay na nangyari at kung sino po ang may utak at mastermind sa flood control na yan. Kaso nga lang, yung nag-iimbestiga, siya ang nakulong. Pati itong mga testigo, gustong ipakulong, mga kababayan. Yan ba, Anticler, ang ayaw ng mga magagaan na kaso na madali lang naman i-dismiss na sinasabi nyo? Tuloy pa natin. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa 1 taon. Sa loob lamang daw po ng wala pang 1 taon. Ano, Anticler? Dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga. Nagkaroon daw ng maigtingang pag-iimbestiga, mga kababayan. Maigting na pag-iimbestiga yung 9 na buwan na wala pong nangyari, mga kababayan, na investigasyon. Yun po ba ang maigting na pag-iimbestiga? Mula nung umupo si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon, maigting ba yung kanyang pag-iimbestiga na walang ginawang pag-iimbestiga kahit isa, mga kababayan? Nagkaroon din naman yata ng isa, mga kababayan, yung pinatawag yung 18 Marines
Nung papunta na sila ay tinapos kaagad yung investigasyon, mga kababayan. Yan ba ang maigting na pag-iimbestiga na sinasabi nyo? Maigting ba yung itinatago nyo sa publiko? Yung pag-iimbestiga at ayaw nyong mapanood ng ating mga kababayan? Yung ginawang ICI? At ngayon naman ay ipinauubayan na sa ombudsman ang pag-iimbestiga sa flood control. Hindi na naman po masisilayan at matutunghayan ng ating mga kababayan ang tungkol sa investigasyon na yan. Yan po ba ang sinasabi niyong maigting, Auntie Claire? Tuloy pa natin. Sabihin natin mga September last year, pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami ng mga kaso daw ang naisampa, mga kababayan. Sino-sino kaya yung marami ng kasong naisampa na tinutukoy ng Auntie Claire? Ang alam lang po natin na kinasuhan na nakulong ay ang Diskaya. Meron pang isang kontraktor napakarami itong kontraktor na binabanggit ni Senator Ping Lacson at 15 na contractors na ang mismong Pangulo ang nagbanggit sa kanyang talumpati, mga kababayan. Pinakita pa sa screen Dadalawa lang po yata ang nakasuhan at naipakulong. Sino pa? Si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Para lang may masabi silang meron silang nakasuhan at naipakulong. Ginawa po nilang state witness itong si dating Yusek Bunoan, mga kababayan, na hanggang ngayon, mga kababayan, nasa hospital pa at hindi po dinadala sa kulungan, mga kababayan. Saan doon ang napakaraming kaso na sinasabi mo, Auntie Claire, na nakasuhan na? At sino-sino ang naipakulong? Marami na rin pong mga warrants of arrest ang nai-issue. Napakarami na daw warrant of arrest ang nai-issue, mga kababayan. Marami sa mga vlogger siguro, Auntie Claire. Yung mga pumupuna at mga kritiko po ng administrasyon, yun ang mga inisyuhan ng warrant of arrest. Siyempre, itong mga tumitistigo pa laban sa mga magnanakaw at nababanggit nga rito, mga kababayan, ang mga nasa administrasyon, mga kababayan, itong mga 18 Marines na ngayon ay kakatorse na lang, mga kababayan, yan ang mga naisyuhan ng warrant of arrest. Mga vlogger na pumupuna sa administrasyon, yan ang mga naisyuhan ng warrant of arrest. Na hindi natin maihahalang tulad sa mga nakaraang administrasyon na... Iyan ang sinasabi ko na naman sa iyo, Auntie Claire. Diyan magaling si Auntie Claire. Kapag may sinasabi siya, mga kababayan, na tungkol sa problema, suliranin, sa kasalukuyan, ay hindi maaari na lumagpas ang isang araw kapag nagsagawa ng press conference na hindi niya ito maiugnay. Na hindi niya ito maiugnay sa nagdaang administrasyon, mga kababayan. Gagawin at gagawin niya yan kasi dyan sa inilagay Kaya natutugunan niya yung kanyang trabaho. Kaya bravo, Auntie Claire. Bravo. Hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klaseng mga anomalya. Sa nakaraang administrasyon daw, hindi naimbestigahan ang ganitong klaseng anomalya, mga kababayan. Sa panahon lang daw po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ang ibig niyang sabihin, mga kababayan. Mga kababayan, kayo po ang nakakaalam. Alam nyo ang nangyayari sa ating bansa. Nauobserbahan nyo po yan. Hindi na namin kailangang sabihin pa sa inyo. Sapagkat kahit hindi kami magsalita o hindi kayo magsalita, nababasa ninyo sa social media. Napapanood nyo po sa social media ang totoong kalagayan ng ating bansa sa kasalukuyan at ang totoong nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan, mga kababayan. Lalong-lalo na po dyan sa pagpapatupad ng batas na hindi patas, mga kababayan. Yan ang isa sa pinakamalaking problema ngayon sa ating bansa, mga kababayan. Kung sino pa yung nagsusulong ng katarungan, katotohanan at katwiran, yun ang kanilang ginigipit, mga kababayan, ipinakukulong. Ito yung tinatawag na mga taong mapaniil, mga kababayan. Ito ay dapat matawagan ng pansin, pero hindi na yata natatawagan ng pansin itong mga kababayan. Likas na po yata sa kanila ito at ganito na talaga ang takbo ng ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Ang tanging pag-asa na lang talaga natin dyan, mga kababayan, walang iba kundi ang nasa langit na lang, mga kababayan. Wala na po tayong kakampi. Magkakasama na po silang lahat, mga kababayan.
yung mga inaasahan natin na sana ay kakampi sa mamamayan at sa taong bayan, ay hindi na rin po natin maaasahan ngayon, mga kababayan. Parang naghihintay po tayo sa wala. Kaya hindi na masisisi ng kasalukuyang administrasyon ngayon o ng gobyernong ito na marami talaga ang nag-aalburuto, dismayado sa mga nangyayari po sa ating bansa katulad na lang yan. Laging ipinaalala sa atin dahil sa sunod-sunod at walang puknat na pag-ulan itong mga baha, mga kababayan. Kaya laging nagigising sa alaala at damdamin ng ating mga kababayang mga Pilipino ang tungkol sa pagbaha. At ang tungkol nga po dyan, mga kababayan, may sinasabi. Si Senator Ping Lacson, mayroong sinasabi dyan tungkol sa nangyayaring pagbaha ngayon sa ating bansa. Eto pakinggan natin yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Malawak ang mga pagbaha, bumuhay sa galit ng taumbayan sa flood control scandals. Yan ay ayon kay Senator Ping Lacson. Umabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Ano sabi ng reporter, mga kababayan? Malawak ang pagbaha, bumuhay sa galit ng taong bayan sa flood control scandal. Yan ay sabi ni Senator Ping Lacson. Mga kababayan, tuloy pa natin. Naniniwala si Senator Panfilo Lacson na hindi mawawala ang galit ng publiko sa isyu ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi talaga mawawala ang galit ng ating mga kababayan o taong bayan sa flood control. Lalong-lalo na nung panahon nyo, Senator Ping Lacson, na hindi naman natin sinasabing pinagtatakpan nyo itong mga kawatan at mga magnanakaw. Pero parang ganon ang pagkakaintindi ng ating mga kababayan at obserbasyon ng ating mga kababayan. Hindi natin masisisi sila sapagkat ayaw nyong ipatawag yung mga tao na dapat na maimbestigahan. Yung mga binabanggit ng mga witness, mga testigo, na mga personalidad, hindi nyo ipinatawag yung mga malalaking isda. Paano hindi sila magagalit? Sa inyo po nagsimula ito. Kung sana na ginawa po ninyo ng maayos yung pag-iimbestiga, Senator Ping Lacson, nitong mga nakaraan, noong kayo pa ang nakaupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, sana hindi ganito ang galit ng taong bayan. Hanggat walang tunay na pagpapanagot sa mga responsable at pagbawi sa mga pondong umano'y nawaldas. Sabi ni Lacson, muling sumiklab ang sentimiento ng mga mamamayan matapos ang malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dulot ng malalakas na pag-ulan at habagat na nagbunsod ng paglikas ng libu-libong pamilya at pagsuspende ng klase at trabaho. Binigyang din ni Lacson na matagal na niyang inilantad sa Senado ang mga umano'y irregularidad sa Ayun matagal na daw niyang inilantad sa Senado ang mga irregularidad sa mga nangyari sa flood control. Ano kaya yon, mga kababayan? Saan kayang banda yung matagal na niyang inilantad? Yung bang 67 na congressman na kahit isa ay walang ipinatawag at walang nakasuhan? Yung bang sinasabi ni Senator Ping Lacson na matagal na niyang inilantad? Yung bang dalawang babaeng nakamaskara na kapag tinanong ni Senator Marcoleta, siya ang sumasagot, mga kababayan? Yun ba ang inilantad ni Senator Ping Lacson? Yung bang kauupo pa lang ng mga testigo, inilalabas nila, dinadala na sa DOJ na hindi pa naiimbestiga ng mga testigo? Pagkatapos pagbalik, iba na ang testamento at testimonya na dala-dala at nagbago na, mga kababayan, o kaya ay nadagdagan na yung mga testimonya nila. Yun ba? Yun ba yung kinasuhan yung testigo na si Orly Gutesa? Yun ba ang inilantad, ang mga irregularidad, mga kababayan, na sinasabi ni Senator Ping Lacson? Wala tayong maalala, mga kababayan, na inilantad niya talaga kapag ang pinag-uusapan ay yung mga malalaking tao, vigpis na tinutukoy, yung mga mastermind, utak, yung mga tunay na may kagagawan sa nakawan sa flood control, wala tayong maalala na nailantad ni Senator Ping Lacson kahit isa, mga kababayan. flood control projects sa iba't ibang lugar at sinabi ring nakatulong ang mga isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbuo ng mga kasong isinampa laban sa mga sangkot. Ang nakatulong, mga kababayan, yung isinagawa ni Senator Marcoleta na pagdinig nung siya ang nag-iimbestiga sa flood control, yun ang nakatulong. Pero noong panahon nila, hanggang ngayon, sa panahon ni Senator Erwin Tulfo, wala pong naitulong, mga kababayan. Kaya nga po yung kaso na
patong-patong na malapit na pero hanggang ngayon wala pa na ihahain kay dating Speaker Martin Romualdez, saan ang galing? Galing po sa mga testimonya ng 8 Marines. Si Senator Ping Lacson ba pinatawag ang Marines? Si Senator Erwin Tulfo ba ipinatawag ang Marines? Saan nandun yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na inilantad niya, mga kababayan? Wala kasi tayong sound card eh. Malagyan lang din sana ng malupit na sound effects yan, mga kababayan. Tuloy pa natin. Dagdag pa ng senador, patuloy niyang isinusulong ang pananagutan sa mga responsable at isinumiti na rin Isinusulong, mga kababayan. Patuloy daw na isinusulong, mga kababayan, ni Senator Ping Lacson. Nasaan yung isinusulong na sinasabi, mga kababayan? Isinusulong ba yung pagtatakip? sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang may kaugnayan sa mga hinihingi Yung mga maliliit siguro. Pero ang hinahanap natin dito, mga kababayan, hindi yun eh. Hindi yun ang hinahanap ng tao rito. Ang hinahanap ng tao rito, yung mga malalaking isda, yung utak at mastermind sa flood control scandal na yan, mga ng kababayan. maanumalyang proyekto sa Taguig City. Ako, si Dexter Ganibe, Abante News. Yan, mga kababayan, binigyan lang natin ng konting reaksyon yan tungkol sa bagay na yan. Sapagkat napapanahon po, mga kababayan, na pag-usapan talaga at hindi natin dapat makalimutan ang tungkol po dyan sa issue sa flood control. Ang sabi nga ni Kuya Jen Subarjaga sa kanyang programa sa Saganang Mamamayan, dalawa sila ni Kuya Nelson Lubaw, kasi mayroong 4 na bumaliktad po na Marines eh. Nasilaw sila sa lapi. Mantakin mong 25 million ang inalok sa kanila at kumagat naman po sila. Ang sabi ni Kuya Jen, kahit umatras pa yung 18 Marines, hindi matatakpan ang issue sa flood control. Totoo po yun, mga kababayan. Napakatotoo yun. Kahit sino pa ang bumaliktad at sino pa ang umatras, hindi mo pwedeng pagtakpan ang nangyaring pangungulimbat, panglilimas sa kaban ng ating bayan na halos trilyon na yan ay mula sa mga tax ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, etong mga pinapapanood namin sa inyo, ipinapakita namin ito sa inyo para mamulat ang ating mga kababayan sa mga tunay na nangyayari at tunay na isyu. Sipin mo yan, mga kababayan, ha? Nagdurusa ang ating mga kababayan dahil dyan sa matitinding pagbaha sa iba't ibang panig ng Pilipinas yan, mga kababayan. Pero tuloy pa rin ang impeachment. Parang sinasabi po nila na wala kaming pakialam sa inyo kahit malunod kayo sa baha. Itutuloy namin itong impeachment para lang matanggal namin si VP Sara. Parang ganun eh. Parang ganun ang katindi ang kanilang pagnanais na ma-impeach ang pangalawang pangulo ng ating bansa. Hindi natin ipinagtatanggol dito ang VP Sara. Kung i-impeach nyo na. Kung i-acquit nyo na. Kasi napakalaki po ang ginugugol po dyan sa impeachment na yan, mga kababayan. At sa hulit-huli, at the end of the day, ang magpapasya dyan yung mga senador din. Walang kwenta lahat ng mga inilabas po nilang ebidensya sapagkat ang naratibo ng mga senador na yan, siya rin ang masusunod, mga kababayan. Nagsasayang lang po tayo ng pondo ng bayan dyan sa impeachment na yan, mga kababayan. Bakit hindi pa nila i-impeach kung i-impeach nila? Bakit hindi pa nila i-acquit kung i-acquit nila? Isipin mo, malaman lang nila kung sino si Mary Grace Piatos. Kahit na nalunod na sa bahang mga kababayan natin, itinutuloy pa rin yung impeachment na yan, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano kawalang pagpapahalaga itong mga naghahangad ng ganito na nasa posisyon, mga politiko, mga kababayan. Wala na silang pakiramdam sa nararamdaman ng ating mga kababayang mga Pilipino, mga kababayan. Yan ang totoo. Kaya mga kababayan, hindi tayo galit dito, mga kababayan. Nagpapaliwanag lang tayo. Tayo po kasi ay meron naman pong garantiya na magpahayag ng ating damdamin at saloobin. Para sa ganun, kahit papano, sa ganitong mga paraan man lamang, mai-voice out natin. Maisambulat natin yung ating nararamdaman. Para nang sa ganun, kahit papano, sana marinig naman tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay po sa amin. Nasaan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.